Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang online survey. Ginawa ito ni Daily Feed 2 days ago. Ang tanong niya ganito, sino sa kanila ang pinakamagaling na presidente? So nagbigay siya ng 4 na presidente. Marcos Sr., Benigno Aquino III, pangatlo, President Rodrigo Roa Duterte, pangapat, itong si PBBM. So, 4 lang ang pagpilian. Sino ang pinakamagaling? So, bumoto ako. O kayo, kung makita nyo, Daily Feed, ang kanyang YouTube channel. Meron ng 27,000 votes after 2 days. So, madami-dami na. Sino ang pipili nyo? Sino ang pinaka-the best sa inyo? Marcos Sr., Aquino Noynoy, PRRD, o PBBM? Ako, of course, PRRD ang aking pinindot. Ito po ang resulta sa survey. Yan yung mga litrato nila. 27,000 votes after 2 days. Marcos Sr. nakakuha ng 7% ang boto niya. Aquino nakakuha ng 2%. PRRD nakakuha ng 90%. Marcos Jr. 2% lang. Layo. Then, ang daming comments. 700 comments na ang Ang nag-like is 2,700 likes. So, magbasa tayo ng mga comments. Nath Channel, sabi niya, yung 30 years kay Marcos Sr., kung kay PRRD pa yan, baka naging Singapore na tayo. Agree ba kayo? Kung nagtagal lang si PRRD na naging presidente? Sino pa? Dami. Ito. Si Black Shadow. Correct. 6 years nga lang si Duterte, ang laki na ng pagbabago. Ano pa kaya kung nag 20 to 30 years siya? So, wala kasi. Binago na kasi ang ating konstitusyon Hanggang 6 years lang. Okay, so Lazy Silaw. Sabi niya, history proves that PRRD is the best. True, simple, at hindi asal at ugaling elitista. Down to earth and sincere leader and president of the Philippines. Iba talaga siya. One of a kind leadership. Perhaps close or next to him is Andres Bonifacio. Si Lodimi Blag, President Rodrigo Roa Duterte, siya ang pinakamagaling na pinuno sa Pilipinas. Wala nang iba. Brian Manesco, sabi niya, always and forever, ito lang yung presidente na pwede kong ipagmalaki sa mga magiging apo ko. Okay, speaking of apo ko. Kanina, may narinig akong nag-uusap, inahan at dalawa niyang anak. Yung mga anak niya, binatilyo, age mag 14, then 12 na ata yung isa. Mga binatilyo. Yung nanay, nagpapaliwanag. Ang ipinapaliwanag, itong ginagawa ngayon ng Marcos administration na panggigipit sa mga Duterte.
Sabi ng nanay, nung panahon ni Duterte, mga anak, sabi niya, ligtas ang daan. Ang mga OFW na maligaya kasi alam nila ng mga anak nilang naiwan sa Pilipinas, ligtas. Kasi mayroong pangulo na ginawa niya ang maganda para ang mga masasamang elemento matakot na hindi nagagawa ng kalokohan. So ngayon, sinisira nila si Duterte. Nagpapaliwanag yung inahan sa kanyang mga anak. Sabi ko naman, wow, ang galing. Ang galing. Napakagandang pakinggan yung ganong inahan. Tinuturuan niya na yung kanyang mga anak. Okay, so ako rin, may pagmamalaki ko si PRRD sa aking mga anak, sa aking mga apo. Noong una, yung Marcos Sr., ipinagmamalaki ko sa aking mga anak. Kasi naranasan ko naman talaga yung magandang pamamalakad ng Marcos Sr. Kaya lang ngayon, dahil sa ginagawa ng junior niya, medyo naumay na ako sa mga Marcos. Sinayang ng junior yung magandang ginawa ng kanyang tatay. Okay, May 06, ma'am, sabi niya, marami lang nagawa yan, sir, kasi ang haba ng panunungkulan niya, meaning si Marcos Sr. Pero mas best si Duterte, short lang panunungkulan niya, pero daming nagawa at hindi pa kurakot. Best na presidente. Okay? So, Pisces Scorpio, sabi niya, Tatay Digong, the best president. Kaya sa 2028, Duterte and Sara for president. Ito ngayon ang nakikita ng kabilang grupo na napakalakas si BP Inday Sara. Siya talaga ang magiging presidente sa 2028 pag wala silang gagawin. So ano ang ginagawa ngayon? Ito na. Kaliwat kanan ang paninira. Kaya lang, kahit kaliwat kanan ang paninira, yung lumabas na resulta ng presidential survey, yung ginawa ng WR numero, isang baguhang research group ito, kaya lang okay pa naman. Parang wala akong nakikitang pinapanigan niya. Patas lang. Number 1 and number 2, tie, si BP Sara at Senator Raffy Tulfo. Both of them nakakuha ng 24%. Meron ding ganitong survey nung una na, ganon din, parang tie, si BP Sara and Raffy Tulfo. Kaya, alam ko, malapit sa katotohanan itong survey na ito, itong WR numero. So kahit sinisiraan, araw-araw, mula pa last year hanggang ngayon, nangunguna pa rin si BP Inday Sara. Romualdez, wala. 1% lang ang nakuha niya. Maligaya na nga si Speaker Martin Romualdez dahil for the first time, for the past 2 years na nagkakaroon ng presidential survey, ngayon lang siya nakakuha ng 1%. Nung last na rating niya, malala ko, 0.8%. Dahil sa kanyang ayuda, ayun, nadagdagan ng 0.2, kaya naging 1%. So, gagawin nila ang lahat nilang makakaya ngayon nga siraan ang mga Duterte, both father and daughter, para yung mapigilan nila ang pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Kaya lang, they were wrong. Lalong napapamahal sa taong bayan si Pangulong Duterte. Yung napanood kong Kali survey ni Vincent Tabige, grabe, sa Novaliches. Sa mga tinanong niya nga nagbigay ng answer. Kasi meron ding undecided eh. Yung mga sumagot lang, 90%
sumagot, Duterte pa rin sila. And then, Marcos, may mangilan-ilan, meron pa ring Leni. So, hindi mo talaga, hindi mo na maalis sa puso't isipan ng mga Pilipino kung ano talaga ang nagawa ni PRRD. Lalo na ngayon na sinisiraan nila yung kanyang kampanya laban sa, sinisiraan nila, kailang ang taong bayan malaking pasalamat sa isang Tatay Digong at tunay na leader, tunay na nagmamahal sa ating bansa.